Masing papawid mula sa Bulacan State University. Kayo ay nakikinig sa numero 778. Ito ang Radyo Punto. DZRP, tila ng masa, serbisyong hinasa, buo at tiwala, para sa publiko, para sa publiko. Ito ang radyo nyo. Mamulat, Magmasid, makialam, makinig, balitang walang mintis, katotohanang kinilatis. DZRP 778. Ito ang Radyo Punto. Pilipinas, narito na ang serbisyong walang patid ang pagbabantay. kasangga nyo kami sa aksyong walang tigil, walang humpay. Ako si Dexter Agboon, At ako naman si Shelo Gonzales, ito ang DZRP Radyo Punto. Nakatutok 24. Bawat Sulok Bantay Sarado. DZRP Radyo Punto. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Taas presyo ng langis, aasahan na naman ng mga motorista. Anti-political dynasty bill tinalakay sa Bulacan. Castro nanawagan ng reforma. House, pabor sa pagtanggal ng travel tax. NCCA inulansad ang parada ng mga sining ngayong National Arts Month. At sa sports balita, EJ Obiena nasungkit ang bronze medal sa pole vault indoor meet. Tutukan lamang ang mga balitang yan sa DZRP Radyo Punto. Muli na namang umaray ang mga motorista sa pagtaas ng presyo ng langis. Nagpatupad ng panibagong oil price ang mga kumpanya ng langis noong Martes, 17 ng Pebrero. Ayon sa Sea Oil, tataas ng 1.20 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina. Samantala, aakyat din ng 60 sentimo kada litro ang diesel at kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, dulot ito ng umiiting na tension geopolitical, partikular sa Iran, na posibleng nakaapekto sa supply ng langis. Kabilang dito ang banta ng pagkaantala ng supply sa Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinaraanan ng langis mula sa gitnang silangan. Nanawagan si Bulacan Vice Governor Alex Castro ng pagbabago sa sistema ng political dynasty sa bansa. Ginawa niya ang pahayag sa public consultation ng Senate Committee on Electoral Reforms kaugnay ng anti-political dynasty bill na iginaos sa Marilao, Bulacan noong Pebrero 16. Giit ni Castro, kung tunay na ninanais ang reforma, dapat magsimula ito sa mga politiko mismo. Aniya, isa lamang dapat sa pamilya ang umawak ng pwesto sa pamahalaan. Itinunggiri niya ang mga usap-usapan na tatakbo sa pagkaalkalde, ang kanyang asawa at papasok sa politika ang kanyang anak. Isa si Castro sa mga panelist sa ika-4 na araw ng konsultasyon na pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros. Tinatangkang pagtanggal sa travel tax, sinuportahan ng Kamara. Nakatutok sa balitang yan si Aliana Malonzo. Pabor ang mayorya ng mga mambabatas sa House of Representatives sa panukalang pagtanggal ng travel tax na ipinapataw sa mga Pilipinong babiyahe papalabas ng bansa. Giniit ito ni Palawan 3rd District Representative Gil Acosta Jr. sa isang news forum na naganap sa Quezon City noong Sabado, ika-7 ng Pebrero. Ayon kay Acosta, tatalakayin sa Kongreso sa mga susunod na linggo kung magkakaroon lamang ng limitadong exemption o ganap ng aalisin ang travel tax.
Nilinaw din niya na hindi layo ng panukala na matigil ang pondo para sa mga proyekto ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, maging ang mga alokasyon para sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Commission on Higher Education o CED. Ako si Aliana Malonzo, nag-uulat para sa Radyo Punto. Para sa Showbiz Balita, tampok sa programang inilunsad ng National Commission for Culture and the Arts ang hiwaga ng kultura ng Pilipinas. Narito si Alay Naginto para sa ulat. Magbigay pugay para sa kulturang Pinoy. Formal na binuksan ng NCCA ang pagdiriwang na parada ng mga sining noong Pebrero 1 sa Rizal Park Open Air Auditorium. Dito ibinida ang iba't ibang anyo ng sining, musika, sayaw at kultura ng bansa. Ipinagdiriwang ngayong Pebrero ang National Arts Month, kasabay ng iba't ibang aktibidad at palatuntunan sa Maynila at karatig lugar. Kabilang din sa mga itatampok ang mga palabas sa pinagsasama ang mga ritual, tradisyon ng mga rehiyon, contemporary arts, fashion at spoken word bilang pagpapakita ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Ako si Alay Naginto, nag-uulat para sa Radyo Punto. Panibagong medalya ang inangkin ng Pilipinas dahil sa naipanalong indoor meet ni EJ Obiena. Narito si James Manganti para sa ulat. James. Nag-uwi ng bronze medal si Filipino pole vault star EJ Obiena matapos malampasan ng 5.7 meters sa International Indoor Meet sa Germany. Napunta naman ang ginto kay Norway's Sondre Mogens Guttormson na may talon na 5.84 meters, habang pilak naman ang nakuha ng Amerikanong si Cole Walsh sa 5.78 meters. Dumating ang tagumpay ni Obiena matapos ang isang mabigat na biyahe, kasunod ng kanyang pagkumpleto sa Asian Slam matapos manalo ng ginto sa Asian Indoor sa China. Ayon kay Obiena, muntik na siyang hindi makalahok sa kompetisyon dahil sa schedule at biyahe. Ngunit sa tulong ng Philippine Embassy ay nakabalik siya sa listahan ng mga kalahok. Ako si James Manganti, nag-uulat para sa Radyo Punto. Paano ba yan? Valentine's na naman. Handa ka na ba sa mga sandaling hindi natin makakalimutan? Siyempre. Pero mas ready ako kung may proteksyon. Sa panahong maraming kabataan ang nahaharap sa maagang pagbubuntis, mahalagang maging mulat at responsable. Dahil ang mga pangarap dapat pinangangalagaan. Ngayong Valentine's Day, piliin ang pag-ibig na may malasakit. Piliin ang Amore Safe Condoms. Manipis? Matibay at mapagkakatiwalaan. Yes! Amore Safe Condoms. Dahil ang tunay na pag-ibig ay may proteksyon. Handog sa inyo ng Amore Safe Condoms. Sure na hindi lang puso ang protektado ngayong Valentine's Day. Kaya, love safe, love sure with Amore Safe Condoms. Nagbabalik kami para sa mga balitang dapat tutukan. Mga kababayan, manatiling maging alisto. I-follow lang ang aming mga social media accounts o mag-text sa aming numero para sa inyong mga katanungan. 0991-453-7877 0991-453-7877. Samantala, alamin ang magiging lagay ng panahon sa unang linggo ng Marso. Hatitiyan ni Shanae. Salamat, Shelo. Maaasahan ng maulap at maaraw na panahon sa Malolos, Bulacan simula ng ikatlong linggo ng Pebrero. Bahagyang maaraw ang bubungad ng Lunes at Martes na susundan ng pagkulimlim ng langit sa hapon at gabi. Miyerkules at Huwebes, maulap ang kalangitan na may maliit na tsansa ng pag-ulan lalo na sa hapon. Biyernes at Sabado, palitan ng araw at ulap na may panandali ang pag-ulan sa hapon. Sa Linggo, maulap at may posibilidad pa rin ng pag-ulan sa hapon o gabi.
Mga kababayan, siguraduhin pong laging may dalang payong at manatiling alerto sa anumang bagyo o pag-ulan. Nagpapaalala mula sa Radyo Punto, Shani Hernandez. Nagbabalik kami para sa mga balitang dapat tutukan. Panibagong impeachment complaint kontra Pangulong Marcos, binasura ng House Committee on Justice. Ople Day Job Fair, nag-alok ng mga trabaho para sa mga Bulakenyo. At Opalite ni Taylor Swift, tinanghal na most streamed MV sa Spotify history. Balitang walang mintis, Katotohanang kinilatis. DZRP 778. Ito ang Radyo Punto. Pagboto sa dismissal ng impeachment complaints laban sa Pangulo, inaprubahan na. Para sa iba pang detalye, ihahatid ni Johan Gala. Pinaburan ng komite ang ulat na nagdidismiss sa mga reklamo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-4 ng Pebrero. 39 na miyembro ang bumotong pabor sa pagbasura, habang 4 ang tumutol at walang nag-abstain. Kaugnay ng mga reklamo sa national budget at sa pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa komite, hindi sufficient in substance ang mga complaints upang umusad. Inihain na ang ulat sa House Committee on Rules. Kapag inaprubahan ng plenaryo, ituturing na tapos ang impeachment proceedings at hindi na maaaring muling ma-impeach ang Pangulo hanggang sa ika-27 na araw ng Enero sa susunod na taon. Ayon sa Malacanang, kumpiyansa ang Pangulo na wala siyang nilabag na impeachable offense. Ako si Johan Galang, mag-uulat para sa Radyo Punto. dumagsa ang libo-libong Bulakenyo para makahanap ng trabaho sa lungsod ng Malolos kasabay ng paggunita ng Ople Day. Narito si Amanda Bernardo para sa ulat. Binumog ng mahigit 2,500 job seekers ang 2026 Ople Day Fair na ginanap sa Bulacan Capital Gymnasium sa Malolos City noong 3 ng Pebrero. Nagalok ito ng mga trabaho mula sa 31 lokal na mga kumpanya at 9 na international recruitment agencies na lisensyado ng pamahalaan. Ayon kay Gobernador Daniel R. Fernando, ang job fair ay pagpupugay sa legacy ni God Blas F. Ople at bahagi ng patuloy na pagsulong ng trabaho at kaunlaran sa probinsya ng Bulacan. Ang job fair ay isinagawa bilang paggunita sa ika-79 na kaarawan ni Blas Ople na pinangunahan ng Provincial Public Employment. Ako si Amanda Bernardo, nag-uulat para sa Radyo Punto. Nagpasabog ng excitement ang bagong Opalite music video ng pop star na si Taylor Swift ayon sa Spotify Records. Alamin natin ang iba pang detalye sa chika ni Aliana Malonzo. Napadancing through the lightning strikes na ba kayo? Ito ay matapos na opisyal na ilabas si Taylor Swift ang music video ng trending song na Opalite noong Pebrero 6, exclusively sa Spotify at Apple Music, na agad nagpainit sa buong Swiftie Nation. Tampok rin sa kanyang music video ang mga sikat na panauhin kamakailan sa The Graham Norton Show, kasama sina Domhnall Gleeson, Greta Lee, Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith, Louis Capaldi at ang host na si Graham Norton. Matapos ang pagpapalabas ng music video, inihayag ng Spotify na ang Opalite ang nagtala ng bagong record bilang most streamed music video in a single day in Spotify history. Ang Opalite ay bahagi ng kanyang 2025 album na The Life of a Showgirl, kasama ang awiting The Fate of Ophelia na naging dance trend din at iba pa. Iyan ang pinaka-latest na showbiz balita. Ako si Aliana Malonzo, nag-uulat para sa Radyo Punto. May napansin ka bang hindi tama sa loob ng gobyerno? Korupsyon? Pang-aabuso? Mabagal na serbisyo?
Hello, darlings. So, may government crime pala. Very concerning, Kung iniisip mo kung may gagawin ka, of course, meron. Sa tulad mo? Oh, darling, hindi ako kalaban. I'm actually here to inform people to dial 8888. Ang 8888 Citizens Complaint Hotline ay bukas 24/7 para tumanggap ng reklamo tungkol sa korupsyon, government crimes, abusadong opisyal, palpak at mabagal na serbisyo ng ahensya ng gobyerno. Isang tawag, text o mensahe lamang at ang iyong reklamo ay ipapadala sa tamang ahensya para agad aksyonan. Because accountability, darling, is not optional. Huwag lang magreklamo sa chika, i-report na. Kung may mali sa gobyerno, you know what to do. Call 8888. Dial 8888 24/7 para sa lahat ng Pilipino. May boses ka, gamitin mo. Nagbabalik kami para sa mga balitang dapat tutukan. Balitang walang mintis, Katotohanang kinilatis. DZRP 778. Ito ang Radyo Punto. Nagbabalik kami para sa mga balitang dapat tutukan. NLEX nagsagawa ng road enhancement sa Pulilan Exchange. Gabriela Alliance at mga grupong pangkababaihan nagrally kontra korupsyon at pang-aabuso. Grupong Sex Bomb may panibagong concert para sa fans. Paghahanda para sa 2026 government elections, hindi napigilan ng power outage. Tutukan lamang ang mga balitang yan sa DZRP Radyo Punto. Paalala naman para sa ating mga motorista. Panibagong road rehab ang aasahan sa Bulacan. Nakatutok si James Mangati para sa ulat. James? Magandang araw mga motorista! Naglabas ng abiso ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX ukol sa pagsasagawa ng road enhancement sa Pulilan Interchange. Mula alas 8 ng umaga sa February 15 hanggang February 20 ay pansamantalang isasarado ang Pulilan Northbound Entry at Pulilan Southbound Exit. Samantala, inaabisuhan ng mga motorista na palabas at papuntang norte na pwedeng dumaan sa Santa Rita at San Simon Northbound Entry at Southbound Exit. Nakadeploy naman ang mga traffic marshals at mga directional signs para magabayan ng mga bumabiyahe. Ang balitang iyan ay hatid ni James Manganti, DZRP, Radyo Punto. Bilang selebrasyon sa Araw ng Mga Puso, pinangunahan ng Gabriela Alliance of Filipino Women ang 1 Billion Rising Rally 2026. Narito ang ulat ni Johan Galang. Johan. Narito ang ulat ni Johan Galang. Nagtipon-tipon ang mga grupong pangkababaihan sa UP Diliman noong Sabado para sa isang protesta kontra sa Violence Against Women and Children o VAUC, korupsyon at mga isyong panlipunan. Sa temang Dance, Run, Protest, layunin ng programa na tuntukan ang mga kaso ng karahasan at isulong ang pagmamahal at pagkalinga sa mga kabataan at kababaihan sa nagdaang Valentine's Day. Binigyang diin ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilhago na hindi hiwalay ang protesta sa loob ng tahanan o maging sa lipunan. Aniya, ang laban sa korupsyon ay laban din sa VAUC. Sa pamamagitan ng simbolikong pag-iwan ng mga marka o thumbprints, ipinakita ng mga kalahok na mananatiling buhay ang laban para sa kababaihan at kabataan. Ako si Johan Galang, nagbabalita para sa Radyo Punto. Pasabog na concert ang hatid ulit ng grupong Sex Bomb matapos ang kanilang back-to-back tour sa bansa. Pakinggan natin ang chika ni Alaina Ginto.
Sex Bomb Girls fever isn't over. Inanunsyo ng Sex Bomb Girls ang isa pang reunion concert na Round 6 matapos ang sunod-sunod na sold-out shows ng kanilang Get Get Out concert series. May nakahanda ring world tour ang iconic na girl group matapos ang malaking success ng kanilang mga concerts sa Araneta Coliseum at SM Mall of Asia Arena. Ang mga naunang show ay dinumog ng mga pinalaki o fans ng Sex Bomb Girls na ginanap noong Desyembre at noong unang linggo ng Pebrero. Sumikat ang Sex Bomb Girls sa kanilang mga appearance sa noontime show at sa telesetting Daisy 7. Naging top recording artists ang Sex Bomb Girls dahil sa kanilang mga dance hit na Spaghetti Song at Halukay Ube. Ako, si Alay Naginto, nag-uulat para sa Radyo Punto. This inquiry is now in session. In the interest of public welfare, magsalita ka. Ano ang ebidensya ng panlolokong ito? Miss Chair, hindi ko na madepensa ng sarili ko eh. Ang sabi niya, ice lang kami. Bakit parang kasing lamig ng ice ang pakikitungo niya sa akin? Pero parang lamang pa rin ang init ng bahay namin dahil sa lumang AC unit na yan. Malinaw ang naganap na panlilinlang ano? What do we call this? You are a victim of toxic cooling. Ang kailangan mo, service air inverted AC. Totoo nga, Miss Chair! Sa service air, nahanap ko ang tunay na hostisya. Tapat sa lamig, tapat pa sa budget. Isa pa, may quiet mode ito. Yung isa kasi, walang mode, kundi mang ghost mode. Sa ngalan ng katotohanan, ito ang unit na pasok sa hiling mo. Malinis na hangin, walang halong gaslighting. Get it at your nearest appliance stores nationwide. Sincerely yours, Service Air. Manatiling maging alisto. I-follow lang ang aming mga social media accounts o mag-text sa aming numero para sa inyong mga katanungan. 0991-453-7877 0991-453-7877. Para naman sa Alab Balita, Bulsu SGE 2026, pinaghahandaan na. Narito ang ulat ni Althea Almera. Bulsuan, ready na ba para sa darating na halalan 2026? Tuloy ang preparasyon para sa Bulsu Student Government Elections sa kabila ng naranasang power interruption noong Pebrero 16. Ito ay matapos magsagawa ng All Candidates Meeting ang University Commission on Student Elections noong Lunes. Dahil sa hindi inaasahang power outage sa e-library ng universidad, mula face-to-face ay ginawang online via Google Meet ang pulong para sa pangkat ng main campus. Kabilang riyan ay ang kasama, bulsuan at mga independent candidates. Samantala, natuloy naman sa Bulsu Hostel ng hapon ang programa kabilang ang Supreme Student Council slates at mga kandidato mula sa external campuses. Narito ang pahayag ng komisyon. Po ng komisyon para sa naganap na all candidates meeting ay syempre ang pag-secure po natin ng venue. Inaasahang pagkakataon ay nagkaroon po tayo ng problema nung nagkaroon po ng outage sa e-library. Sa awa naman po ng Diyos, dahil po sa pagkakaroon din po ng backup plan natin, napakiusapan din po natin ang hostel at naialaw po tayo na mag-convene doon ng meeting. Hindi sa mga external campus candidates kasi nakapunta na din po sila sa pamantasan ng maagang-maagang na lamang. Ang mock elections ay March 7. After po ng convocation natin, dire-diretso na po ang mga period ng mga kandidato. By March 18 and 19, ang election date po natin nagaganapin ng 24 hours. Inaasahan namang magsasama-sama muli ang mga kandidato para sa SGE convocation at meeting de avance sa darating na Marso 3. Ito si Althea Almera, nag-uulat para sa Radyo Punto.
At yan ang mga balitang walang mintis. Mula sa mga katotohanang kinilatis, Manatiling mulat, nagmamasid. nakikialam at nakikinig. Muli ako si Dexter Agpoon. At ako naman si Shelo Gonzales. Mula sa DZRP 778. Ito ang Radyo Punto.